Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa talamak na bentahan ng mga vaporized nicotine o vape products sa merkado, mas binaigting ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang monitoring at enforcement operations upang tutukan ang mga lumalabag sa Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act and its implementing rules and regulations. Bukod sa pisikal na tindahan ay tinutukan na rin ng ahensya ang online shops kung saan humigit kumulang 5 milyong pisong halaga ng vape products ang nakumpiska kamakailan. Kaugnay nito ay layon din ng DTI na protektahan ang mga consumer, partikular na ang mga menor de edad mula sa iligal na pagbebenta ng vape kung saan kamakailan din ay naglabas ito ng Notice of Violations at Show Cause Orders sa higit 200 tindahang lumabag sa naturang batas. Dahil sa kamakailang cyber attack sa ilang website ng mga ahensya ng gobyerno, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas palakasin ang cybersecurity sa bansa. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nakapagtala ang ahensya ng pagbaba ng crime rate sa bansa. Sa ulat ni PNP Chief General Benamin Acorde Jr., sa naitalang kaso mula July 2022 hanggang January 2024, ito'y mas mababa ng 10.66% mula sa datos noong December 2020 hanggang June 30, 2022. Ngunit sa kabila ng pagbaba ng crime rate, ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagtuunan ng pansin ang pagpapaigting ng cybersecurity ng bansa. Ayon sa Pangulo, ito ay sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga PNP personnel at pamumuhunan sa mga teknolohiya. Pagtitiyak ni Acorda, mas papalawakin umano ng ahensya ang pagbibigay pagsasanay sa mga personnel nito na mula sa nakasanayang hanggang regional stations lamang ay paaabuti na ito sa municipal level na mga istasyon. Aniya magagawa naman ito ng ahensya dahil sa kasalukuyang 2024 budget nito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong Martes, ika-6 ng Pebrero, ay ginanap ang World Surf League o WSL Baler International Pro Finals Day sa Sabang Beach sa Baler, Aurora, kung saan ang kompetisyon ay binubuo ng mga international at local surfer. Nanalo bilang kampyon ng WSL Men's Longboard Qualifying Series ang Filipino surfer na si JR Esquivel laban kay Kai Hamasen ng Japan, habang ang Filipino surfer na si Daisy Valdez ay pumangalawa sa WSL Women's Longboard Qualifying Series matapos matalo laban kay Natsumi Taukan ng Japan. Mula ika-unang araw hanggang ika-7 ng Pebrero, naganap ang World Surf League Baler International Pro na nagdala ng mahigit 100 sa pinakamahuhusay na surfers sa Asia sa Baler, Aurora. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5.0 na lindol yumanig sa Surigao del Sur. Matinding tagtuyot, posibleng maranasan 24 na lugar sa bansa. Mahigit 800 milyong piso ibinahagi sa mga displaced OFW sa Saudi Arabia. DTI, patuloy ang pagpuksa sa illegal vape sellers, mariing ipinagbabawal sa mga kabataan. Inflation rate sa bansa bumaba ng 11%. Foreign at local surfers lumahok sa World Surf League International Pro sa Baler, Aurora. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa bansa ng 11%. Mula sa 3.9 inflation rate noong Disyembre noong nakaraang taon, ay bumaba ito sa 2.8%.
Ito ang pinakamababang pagbaba na naitala mula pa noong Oktubre taong 2020. Pagtitiyak ng NEDA, patuloy ang pagtutok nito sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin upang maging abot kaya para sa publiko. Sa kabila ng pagtaas ng taripa sa mga sigarilyo ay naging talamak ang bentahan ng vaporized nicotine o vape sa merkado kung saan maraming mga kabataan ang nahuhumaling at naiimpluwensyahang tangkilikin nito. Dahil dito patuloy ang paghikayat ng DOH sa publiko hinggil sa paghinto sa paninigarilyo. Narito ang ulat. Alinsunod sa layunin ng Department of Health kasama ng ilang ahensya at organisasyon na mapaigting ang kampanya sa paghikayat sa mga Pilipino na huminto na sa paninigarilyo, patuloy ang paglulunsad ng programa at serbisyo ukol dito. Isa sa mga isinulong na kampanya ng mga ahensya at organisasyon ay ang Stop and Gain a Win Tobacco Cessation Contest kung saan tinutulungan ng mga nais huminto sa paninigarilyo kapalit ang malusog na pangangatawan at papremyong handog sa mga magwawagi sa kompetisyon. Kaugnay nito ay layon din ng DOH na masiguro na ang mga former smoker ay makatanggap ng support services mula sa mga medical facility. Isa rin sa mga dahilan kung bakit isinulong ang kampanyang ito ay dahil ayon kay DOH Undersecretary Dr. Enrique Tayag, ang paninigarilyo ay pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng lung cancer, heart disease at stroke. Dahil dito, sinabi ni Dr. Maricar Limpin, Executive Director ng Action on Smoking and Health Philippines, na maraming benepisyo ang makukuha sa paghinto sa paninigarilyo. Isa na rito ang pagkakaroon ng magandang estado ng pag-iisip at ang malusog na pangangatawan. Sa kabilang banda ay pinaliwanag din ni Dr. Glina Ong Cabrera, Smoking Cessation Program Advisor ng Lung Center of the Philippines, ang tatlong uri ng paninigarilyo. Una ay ang first-hand smoker o ang naninigarilyo, habang second-hand smoker naman ang tawag para sa mga taong nakalalanghap ng usok mula sa usok na ibinuga ng first-hand smoker, at ang huli ay ang third-hand smoke kung saan ito ang tawag sa mga usok na dumidikit sa mga bagay malapit sa pinagbugahan ng usok mula sa first-hand smoker. Bukod sa karaniwang tobacco cigarettes, ay natalakay din ang paglaganap ng mga vape sa merkado kung saan ayon kay Yusek Tayag, marahas ang marketing strategy ng mga seller, partikular na sa online kung saan nagiging accessible ito sa mga consumer. Ayon sa datos, nasa 14% ng mga kabataan ay nahihikayat manigarilyo, kung saan isa ang pandemya sa naging dahilan ng pagdami ng bilang ng mga youth smoker. Ayon kay Dr. Cabrera, isa sa mga salik na idinulot ng pandemya ay depresyon o matinding kalungkutan, habang ang iba pang dahilan bukod dito ay ang peer pressure, kuryosidad at pagre-rebelde. Dagdag pa rito ay ang harm reduction marketing ng mga nagtitinda kung saan ini-endorso ang vape bilang safer alternative na mariing pinabulaanan ng mga doktor. Ibinahagi rin ni Dr. Limpin na ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga flavor variant na kasama sa produktong vape kapag nalanghap ay mas malaki ang problemang maidudulot sa kalusugan. Na para makahinto ho kayo ng paninigarilyo, mas maganda ho na humingi ng tulong para mas lalo ho tayong maging matagumpay sa paghihinto ng paninigarilyo. Samantala, ayon sa kanila ay hindi pa pinahihintulutan ng kasalukuyang mga umiiral na batas ang pagsawata sa produksyon ng mga uri ng sigarilyo sa bansa, bagkus ang tangi na lamang na magagawa ng mga ahensya at organisasyon ay ang patuloy na pagbibigay ng datos hinggil sa mga nagkakasakit dulot ng paninigarilyo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isinagawang seaborne operation sa Poblacion Real, Quezon nitong kamakailan ay hinarang ng mga otoridad ang isang fishing bangka dahil sa pagsasagawa ng dynamite fishing. Natuklasan ng nasabing team na kinabibilangan ng Coast Guard Substation, Municipal Police Station o MPS sa Real,
Municipal Agriculture Office o MAO at iba pang kasapi ng otoridad ang isang styro box na naglalaman ng sari-saring isda na humigit kumulang 20 kilo at may tinatayang market value na 3,000 piso. Ang mga nakuhang isda ay naging positibong produkto ng dynamite fishing ayon sa pagsusuri ng fish examiner ng MAO. Ang koordinasyon sa MAO ay sinasagawa upang ipatupad ang paglabag sa Republic Act No. 10654 o ang Philippine Fisheries Code of 1998 na nag-aamyenda sa RA 8550, partikular sa Section 126 ng RA 10654 o possessing, dealing in, or disposing illegal caught or taken fish. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5.0 na lindol yumanig sa Surigao del Sur. Matinding tagtuyot, posibleng maranasan 24 na lugar sa bansa. Mahigit 800 milyong piso ibinahagi sa mga displaced OFW sa Saudi Arabia. DTI, patuloy ang pagpuksa sa illegal vape sellers, mariing ipinagbabawal sa mga kabataan. Inflation rate sa bansa, bumaba ng 11%. Foreign at local surfers lumahok sa World Surf League International Pro sa Baler, Aurora. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ipinahayag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na mananatiling libre ang theoretical driving courses o TDC na alok ng ahensya. Ito ay bilang parte ng outreach program kung saan nais ni Mendoza na magsisilbi itong pasasalamat sa mga kababayan na sumuporta sa mga programa ng ahensya noong nakaraang taon. Ang TDC ay nagsisilbing pangunahing kailangan sa pagkuha ng driving permit at nagkakahalaga ng nasa 1,000 kung kukuha sa mga driving schools. Upang mas paigtingin ang seguridad ng bansa laban sa mga dayuhang sangkot sa krimeng ukol sa child abuse, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang nahuli sa NAIA. Para sa balita, narito ang ulat mula kay Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, arestado ang Amerikanong sangkot sa kaso ng child abuse matapos nitong magtangkang makapasok sa bansa. Base sa pahayag ng BI na pag-alaman ng Border Control Unit o BCIU na ang pasaherong mula sa Los Angeles na si Nathan Woodward ay may kasong kinasasangkutan. Kung kaya't agad naman na pinatawag ng mga opisyal si Woodward at idinenay ang kanyang pagpasok sa bansa dahil ito'y nabibilang sa listahan ng mga lumabag sa patakaran ng immigration. Ayon naman sa pinuno ng BCIU na si Joseph Cueto, matapos mapag-alaman agad na nila itong pinatawan ng exclusion order upang mapabalik sa Estados Unidos sa mismong araw ng pag-aresto. Kamakailan din naglunsad ng #ShieldKids campaign ang BI kung saan nananawagan ang ahensya na i-report ang mga dayuhang sex predator sa bansa sa pamamagitan ng pag-contact sa kanilang official Facebook page. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isang magnitude 5.0 na lindol ang yumanig sa Surigao del Sur nitong Martes, alas 10:37 ng gabi. Namataan ang epicenter sa 25 kilometro ng Caguait, Surigao del Sur at may lalim itong 46 na kilometro. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at wala namang pinsala at aftershocks na naitala mula sa pagyanig. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5.0 na lindol yumanig sa Surigao del Sur.
Matinding tagtuyot, posibleng maranasan 24 na lugar sa bansa. Mahigit 800 milyong piso ibinahagi sa mga displaced OFW sa Saudi Arabia. DTI, patuloy ang pagpuksa sa illegal vape sellers, mariing ipinagbabawal sa mga kabataan. Inflation rate sa bansa, bumaba ng 11%. Foreign at local surfers lumahok sa World Surf League International Pro sa Baler, Aurora. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.